Praise the Lord. God bless you po sa ating pong mangaral. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakila mapagpala po namin Ama Diyos ng mga pasalahat, pinakamamala Panginoon. Through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Radalmeda, yung huling propeta, naroon po kami lubos na nagpapasalamat, mala Panginoon, na sa bawat ito malagaway na natapos na. Kami po yung pinagpalat, sinamahan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siya namin kagalakan, kalakasan, pagtutumibe, panampalataya sa paglilingkod sa iyo, mala Panginoon. Po kami sa iyong banal na salita. Batid mo na sa ganang aking paghahanda. Ako'y basahan, di karapat-dapat, alabok lamang, malapang kahabagan mo lamang po, mala Panginoon, na sa pagdadala yung banal na salita ko siya patuloy na magpala, mala Panginoon. Kaya sa Pangunang Dalangin, minamahal ginagalang mala Pastor Wildes Radalmeda, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon gawa ng kaaway, hadlang sa paginig ng Ibanghelo ng kaligtasan. Demons of pride, those who believe, cast out from them, cast out from us, in the name of Jesus. Hindrances cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. Makakapuna po tayo mga minamahal. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsamba ay tangi lamang po naukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay. Sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doble po paggalang sa mapagpalang madaling araw po sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wildes Radalmeda, the entire prophet of our loving God. At sa ginitong turot buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable San Pastor Linz Almeda, beloved Mama Dear, to their beloved children, the whole Almeda family po mga minamahal, sa lahat po mga beloved co-workers, co-preachers, choirs, instrumentalists, sa ating beloved control, sa ating sisters information, sa ating webcast, mga minamahal, bagi sa ating mga beloved webcast viewers, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, baguhan at datihan, at ipinapabot ko rin po pagbati po sa mapagpalang madaling araw po sa itinalaga mga ngaral po sa atin po beloved ordained preacher, Freddy Asis po mga minamahal, bagi sa kanya pong buong pamilya. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa di po pagtatagal mga minamahal ating pag-aralan sa morse ito, bigyan po natin pamagat, kahalagahang patuloy nating gampanan ang spiritual nating mga tungkulin. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Kahalagahang patuloy nating gampanan ang spiritual nating mga tungkulin. Kung bakit, sa pagsasabi po ng unang talata, sa aklat na Ecclesiastes 12:13 hanggang sa 14, kaya hindi po kung sino po nakahanda, pakibasa po ang ating unang talata para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, talatang 12, kabanata po 12 hanggang 13-14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa, mga minamahal. Lahat ng ating narinig, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos ay pawang nangyari na. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga tanda ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga tanda ng mga nagaganap sa mundong ito, mga minamahal, kapahamakan, trahedya, aksidente, mga minamahal, ilan lamang po yan sa nagpapatunay na talagang ang mundong ito ay malapit ng magwakas. At ibig sabihin, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay sadyang napakalapit na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Sabi ng Biblia, lahat ng ating gawa, ginagawa at gagawin pa lang sa mundong ito ay pawang dadalhin ng Diyos sa kahatulan. Maging mabuti man o maging masama, hayag man o lihim sa lahat mga minamahal, subalit sa Diyos ay walang maitatago. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawang gawa lamang po yan. Patungkol sa mga gawa, dalawa lamang po naghahari sa mundong ito. Ito pong tinatawag na mabuting gawa at yung tinatawag na masamang gawa. Ayaw ng Diyos na mapaloob tayo mga minamahal sa tinatawag na masamang gawa. Ang gusto ng Diyos bilang Kristiyano mga minamahal, manatili tayo sa mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Nabagamat alam po natin na bawat isa po sa atin ay mayroong tinatawag na kanya-kanyang gampanin o tungkuling literal. Mga minamahal, meron tayong mga tungkulin patungkol sa ating buhay. Sa ating pamilya, may tungkulin tayo, may gampanin tayo.
sa ating trabaho, sa pag-aaral, mga minamahal, may mga tungkulin tayong literal na ginagawa, mga minamahal. Subalit, ayon po sa banal na kasulatan, huwag po nating kalimutan, mga minamahal, na lagi nating tandaan at alalahanin na meron po tayong higit na dapat po nating magampanan. Walang iba kundi ang tungkuling pang-espiritual. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa sinabi ng Biblia, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulam, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Urihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating katungkulan sa espiritual, mga minamahal, unang-una, na matakot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po'y laging makasunod sa kanyang mga utos at kanyang mga palatuntunan. Kaya nga, kahalagang patuloy nating gampanan ang espiritual nating mga tungkulin, sapagkat pagpatungkol sa espiritual, mga minamahal, malaking kaibahan po yan sa tinatawag na literal na gampanin, mga minamahal. Ang kaibahan po ng literal na gampanin, tulad ng sa ating trabaho, kapag ka napagod ka na sa iyong trabaho, mga minamahal, at ayaw mo nang gumawa, mga minamahal, pwede mo nang ipahinga. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Sa espiritual, mga minamahal, kapag ka napagod ka na at ayaw mo na, subalit gusto ng Diyos na patuloy mo pa rin gampanan, hindi mo pwedeng ipahinga yan. Amen? Lahat na magsabi, praise the Lord. Lahat na magsabi na hallelujah. Gaganap at gaganap talaga tayo bilang Kristiyano sapagkat habang tayo po'y nabubuhay, ito po ang pinakahigit nating tungkulin. Bakit binigyan tayong buhay ng ating mabait na Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na magsabi, praise the Lord. Sapagkat kung meron man tayong kapahingahan, doon na po yun sa langit. Dito po, kinakailangan, mga minamahal, tuloy-tuloy ka pa rin maglilingkod sa ating dakilang Diyos sapagkat tanda po natin, hindi tayo pwede magpahinga at mapagod sapagkat ang kaaway, hindi po nagpapahinga 24 oras kung kumilos para ang tao ay silain, maging ang mga Kristiyano upang ipahamak, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng magsabi ng praise the Lord, lahat ng magsabi ng hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, ang ating tungkuling espiritual, ang ating gampaning espiritual, mga minamahal, tayo po ay maging mapagbantay. Sapagkat kung paano gusto ng Diyos na lagi tayo makapagganap sa espiritual nating gampanin upang ariing ganap tayo ng ating mahal na Panginoon, ito naman po ay nais hadlangan ng kaaway sa papaanong paraan upang ikaw ay i-discourage sa paglilingkod, mga minamahal, upang ikaw ay panghinain, mga minamahal, sa tungkulin mo para wag ka nang makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na di paiisip sa iyo ng kaaway, mga minamahal, na yung pinapagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon, hindi mo yan kaya. Ipapaisip sa iyo ng kaaway, mga minamahal, na mahina ka. Hindi mo kayang gampanan ng tungkulin na yan, mahina ka, hindi mo kaya, talunan ka. At sasabihin pa sa iyo, madali kang mapagod. Hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo para sa Diyos. Huwag mo nang gawin yan. Ganun ang mga pang-discourage ng kaaway, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, pagdating sa spiritual, mga minamahal, kahit ayaw po natin, kapag gusto ng Diyos, mga minamahal, wala talaga tayong magagawa. Susunod at susunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, malakas sa palakpakan ang ating dakilang Diyos. Sa gampaning espiritual, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ito po isa po sa aking natanda na kanyang nabanggit, mga minamahal. Pagdating sa espiritual, mga minamahal, pilitan yan. Kinakailangan ipagpilitan mo talaga ang kaligtasan mo, pilitin mo talaga na makasunod ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kahit nandiyan yung pang-discourage ng kaaway na ikaw ay nasa panghihina, nasa panlulumo, huwag mong gagampanan ng tungkulin mo. Subalit ipagpilitan mo talaga, umiyak ka sa mahal na Panginoon para magawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sadya naman talagang saga ng atin, hindi po talaga natin kaya. Kahit kami man na tumatayo sa pulpito, mga minamahal, hindi talaga namin kaya. Umiilang tayo ng habag sa Diyos para magampanan natin ang tungkulin natin para sa ating pinakamamahal na Banal na Jesucristo. Pag tumayo tayo sa pulpito na saga ng atin,
laglag tayo, wala tayong magagawa mga minamahal. Subalit pag inuna nating hingin sa Diyos na tayo po'y kahabagan, tatayo tayo kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord, lahat ng magsabi ng hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, ano po ngayon ang ipinag-uutos ng ating Panginoon na dapat po nating gampanan mga minamahal? Basahin po muna po natin dito po sa aklat ng 1:27-29, kaya hindi ating basahin. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Juan, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 29. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga minamahal, gampaning espiritual, mga minamahal, sa talatang ito mga minamahal, tinuturuan at pinapangaralan ng ating mahal na Panginoon ang mga alagad na maging spiritual minded sila, mga minamahal, tulad sa pangaral ng ating beloved parents in the Lord sa bawat mananampalataya ng gawain ng Jesus Crusade International Ministry, na ang ating kaisipan ay huwag talagang mag-focus sa mga bagay sa mundong ito, mga minamahal, sapagkat lahat ng nandito ay temporary lamang, pansamantala, nawawala, nauubos, at nakakalimutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng binigyang halimbawa sa banal na kasulatan, katulad ng pagkain. Ang pagkain, kahit gaano kasarap, may matagal man na expiration, mga minamahal. Ano po yung pinaka-tumatagal na pagkain, mga minamahal, na umaabot ng ilang taon? Preservative, mga preservative food. Meron po na umaabot na 2026 pa bago mag-expire. Kahit gaano pa katagal na taon yan, may expiration pa rin po yan, mga minamahal. At kahit gaano kasarap ang pagkain mo, sa kinabukasan, kahit ilagay mo pa yan sa rep, mga minamahal, mapapanis at mapapanis pa rin yan, mga minamahal. Bukod sa mapapanis, yan po ay aamagin, at pagkatapos na amagin, yan po ay mabubulok. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng talatang ito, mga minamahal, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Naibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ba ang ukol sa buhay na walang hanggan? Mga minamahal, pag sinabing buhay na walang hanggan, wala po rito yan. Nandun yan sa langit. Paano mo makakamtan po yan? Kinakailangan ang gawa mo espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka ang pagkain, kahit gaano kasarap, kapag ka napanis na, nagiging walang kabuluhan na, mga minamahal. Sapagkat tulad po ng banal na kasulatan, sa literal po mga minamahal na pagkain na papanis. Subalit kapag ka sa espiritual, ito po'y walang hanggan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, bawat nating gagawin patungkol sa espiritual, ito po ay mananatili sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ano po ba yung pagkaing tinutukoy sa talatang ito, mga minamahal? Ibig sabihin ng pagkain na papanis, nawawala lahat ng bagay sa mundong ito, sa sanibutan. Lahat kumukupas, nawawala, parang pagkain. Subalit yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, nananatili magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kung ikaw bilang Kristiyano nagpapatuloy ka, kahit may umuusig sa'yo, nananatili ka, dumadalo ka Miyerkules, Biyernes at Linggo, bukod sa dumadalo ka, nagpapagamit ka pa bilang instrumentalist, bilang mga awit, bilang manggagawa, anuman tungkulang espiritual para sa gawain, hindi po yan walang kabuluhan. Bakit? Sa paningin ng Diyos, yan ang pinaka-the best, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Katulad niya, nalalapit po tayo sa ating church anniversary, mga minamahal. Sino po bang gagamitin para sa ikalalago ng ating balagawain at sa kililigtas sa maraming kaluluwa? Walang iba kundi yung mga spiritual din na tao. Amen? Sino gagamitin? Mga Kristiyano na kakilala sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Hallelujah, praise the Lord. Sa iba't ibang mga outreaches, mga minamahal, iba't ibang mga outstation po natin, mga minamahal, patuloy din po nilang ginagawa, mga minang pagliligtas. Ibig sabihin yung spiritual nilang gampanin, ginagawa nila. Ganon din tayo bilang Kristiyano sa gawain ito ng outreach po ng Baliwag, mga minamahal. Kung paano nilang ginaganap, ganon din tayong gaganap, mga minamahal. Tayo po'y makikipagkaisa sa gampaning spiritual. Pag sinaming gampaning spiritual, mga minamahal, talagang lahat ng related sa spiritual, gagawin talaga natin yan. Kung kinakailangan magsakripisyo ka ng panalangin at pag-ayuno, mga minamahal, gagawin po natin yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Katulad yan, bago tayo mag-church anniversary, kapag may mga krusada, ano ang panawagan na kadalasan natin napapakinggan, mga minamahal? Panawagan ng panalangin at pag-ayuno. Unang-una yan, mga minamahal. Bakit? Hindi bubuhos ang pagpapala na gagamitin sa pagliligtas ng kaluluwa pag wala po munang pagsasakripisyo. Amen? Lahat ng magsabing, praise the Lord. Kaya sa mga tumugon na, mga minamahal, na mga lumipas na mga linggo at araw, mga choirs na naglaan ng prayer and fasting, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa paunang dalangin ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeida. Ibig sabihin, pinahalagan po natin spiritual nating tungkulin. Kaya sa mga pinangungusapang pa ng ating mahal na Panginoon, hindi po biro ang gampaning spiritual. Hindi po biro yung ating ginagawa. Kahit yung magpatuto ka lang dyan, pagka hindi spiritual yung mind mo, mga minamahal, pwede kang i-deceive ng kaaway, yung sasabihin mo ay magiging mali. Amen? Kaya kinakailangan bawat nating ginagawa, spiritual talaga para tayo po i-guide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Paano maging spiritual kapag may mga ganitong sitwasyon, mga minamahal, mga pagkukrusada, prayer and fasting, unang-una ginawa ng ating beloved parents in the Lord. Ano man ang ating tungkulin, gawa, patungkol sa gawain ng mga Panginoon, hindi po pwedeng gampanan natin yan nang wala tayong prayer and fasting. Amen? Dahil hindi tayo guide ng mga Panginoon. Patuloy na pagka may mga krusada, hindi basta-basta tutugtog ka na lang doon na wala kang prayer and fasting. Amen? Hindi magiging pagpapala. Hindi basta-basta aawit ka na lang, krusada, na wala kang paglalalang prayer and fasting. Hindi ka magiging pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabang praise the Lord. Ang lahat na magsabang ng hallelujah. Eh kapag ka nanawagan, mga minamahal, pahalagan talaga natin. Hindi natin isipin ay may mga nagpasting naman ng mga manggagawa, may mga ilang Kristiyano naman. Tuloy ko pa rin, gagampanan ko pa rin yung tungkulin ko. Pero wala kang laan na espiritual na pagsakripisyo. Mga minamahal, sabi ng Biblia, lahat ng ating pagpapagal at gawa, sa lihim man o sa gawa, nalaman man ang kapwa mo, hindi. Alam ng Diyos lahat. Amen? Alam ng Diyos na naglaan ka ng prayer and fasting. Alam niya kung hindi ka naglaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing praise the Lord. Pag ang lahat ay nakipagkaisa, mga minamahal, ang Diyos ang maglalapit ng kaluluwa. Amen? Hindi ka pa nakapaghahayo sa paglalaan mo pala ng pagsasakripisyo, mga minamahal. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para maglapit ng maraming kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng balakasulatan, bagamat di na po natin basahin, habang may pagkakataon, habang may oras pa kung paano dumarating ang umaga, dumarating din ang gabi na wala ng tao makagagawa. Subalit ang mga espiritual na Kristiyano, mga minamahal, sa gabi't sa araw, gumagawa ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng magsabang praise the Lord. Ang lahat ng magsabang ng hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, hindi po ganun kadali na magampanan po natin ang patungkol sa spiritual nating tungkulin. Lalo kung first priority po natin bilang Kristiyano, bilang tao, yung buhay natin, yung sarili natin, yung pamilya natin, yung trabaho po natin, hindi po ganun kadaling magampanan ang tungkuling espiritual. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga, upang maisagawa po natin ito, mga minamahal, puri ng ating daklang Diyos, lalo yung mga gampaning espiritual, tularan po natin sa banal na kasulatan si Apostol Pablo. Mga minamahal, at ngayon sa panong ito, sa katawan ng ating mga pastor, Will Distrada Almeida, mga minamahal, kung paano po nilang ginampanan ang tungkulin nila sa ating pinakamamahal na Panginoon patungkol sa espiritual. Anong pamamaraan, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo po 20, versikulo po ay 24. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20, talata 24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawarin sa akin ay mahalaga.
maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamala, Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord. Ang lahat na magsabi ng hallelujah. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Nawaring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala, Panginoon. Sa ganung paraan, nagampanan po nila kalang tungkulin dahil mas first priority nila ay ang ating pinakamamala, Panginoon. Kahit nasa panghihina sila physically, mga minamahal, hindi sila lumimot na gampanan ang kalang espiritual na tungkulin sa ating pinakamamala, Panginoon. Mas higit nilang minahal ang Diyos kaysa sa kanilang sarili, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala, Panginoon. Katulad po niya ng paglalaan ng pag-aayuno, mga minamahal, sakripisyo po talaga yan, hindi basta-basta po yan. Pagmahal natin ang ating sarili at ayaw natin na magutom, at ayaw po natin na manghina, mga minamahal, hindi natin magagawa po yan. Pero pagmahal mo ang Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay magagawa mo para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord, ang lahat ng magsabi ng hallelujah, nagawa po ba ng ating malapastor? Way back year 2000, mga minamahal, sa kasagsagan ng pang-hostage ng mga bandidong Abu Sayyaf, mga minamahal, tignan po natin, buhay ang inilaan ng propeta ng Diyos para masakluluhan ng mga 21 sipadan hostages, mga minamahal, na naghihintay na gilitan ang ulo ng Abu Sayyaf. Mga minamahal, hindi kinatakutan. Hindi niya pinalagan ang kanyang sarili na kahit mapahamak, wala siyang pakialam. Ang pakialam ng ating malapastor, mga minamahal, ay sa ating pinakamamala, Panginoon, at kaligtasan ng ating kababayan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala, Panginoon, dahil sa kanilang grabing sakripisyo sa espiritual na gampanin, mga minamahal, anong naidulot, mga minamahal? Pinagtagumpay ng ating pinakamamala, Panginoon. Na ngayon, saan man tayo pumaroon, mga minamahal, wag na wag po nating kalilimutan yung dakilang patutunayan ng ating pinakamamala, Panginoon. Kapag ka naghayo ka, wag na wag mong kalilimutang banggitin ang Talipaw Peace Mission, mga minamahal, na pagtatagumpay. Bakit? Ito lang, Jesus Magusay, ang meron yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala, Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord, lahat na magsabi ng hallelujah, puri natin ang ating pinakamamala, Panginoon, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, na bawat isa po sa atin ay nakatanggap ng gampaning espiritual sa ating mahal na Panginoon. Bawat isa ay may mga misteryo. Katulad sinabi ng Biblia sa aklat ng mga taga-Roma 12, 6-8, ating basahin kayo po. Dito po sa sulat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 6 hanggang 8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasulatan ng ating pananampalataya, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang mahahabag ay magsaya. Amen. Purihin ang ating pinakamamala, Panginoon, ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa, na bagamat hindi na po binanggit yung ibang mga ministeryo, mga minamahal, ito po ay ating gampanin, mga minamahal, bilang mananampalataya. Tungkulin po natin na sumunod at magpasakop sa patakaran ng ating banal iglesia, mga minamahal. Pag-imang-awit, ayan po'y ministeryo rin, mga ngaral, paghahayo, paglalaan ng pag-aayuno, mga minamahal, yan po'y ministeryo rin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, yan ay para sa ating mahal na Panginoon. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Katulad po niyan, mga minamahal, hindi naman po lahat espiritual, mga minamahal. May mga kinakailangan din sa ating mga banal na gawain. Kapag meron tayong mga krusada, kinakailangan din po ng mga material na bagay o pinansyal, mga minamahal.
may mga Kristiyano na ang ministry po nila, mga minasa kabagan, kapurihan ng ating mahal na Panginoon, nagagamit sila sa pagbibigay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi man nakapaghahayo dahil sa kabisihan sa pagtatrabaho, paghanap buhay, subalit yung ministeryo nilang pagbibigay, hindi nila kinakalimutan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Huwag na huwag po natin kalilimutan, lahat ng bagay na ipinahintulot sa atin ng ating mahal na Panginoon ay may layunin. Bakit tayo patuloy pinagpapala? Para tayo po'y gamitin sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Bakit ka patuloy pinapasagana sa pinansyal, sa material? Para patuloy kang magbigay na magbigay sa gawain ng ating daklang Diyos ng may kagandang loob. Ibig sabihin, hindi ka napipilitan sumuporta, magbigay, magmalasakit para sa gawain, para magamit sa pagliligtas ng kaluluwa, kundi ang puso mo ay para magampanan mo ang ministeryo mong espiritual para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Halimbawa, pinasagana ka ng mga service. Talagang sagana na. Meron ka na personal mong service. Ang asawa mo may personal service din. Mga anak meron din. Ay dinagdagan pa na dinagdagan ng mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin? Magpagamit ka rin sa church. Amen? Lahat ng magsabing praise the Lord. Lahat ng magsabing ng hallelujah. May mga patutunga po kami na pakinggan. Kaisa-isa nilang service, mga minamahal. Pag ibinigay nila para sa gawain, wala na silang service. Pero dahil ang mind, spiritual, mga minamahal, ang layunin, ito'y para magamit sa gawain mula sa paghatid, sa pagsundo ng mga kaluluwa. Alam niyo po, mga minamahal, sa kanilang ibinigay ang service, mga minamahal, ang Diyos ang nagpala sa kanila ng higit pang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabing, praise the Lord. Bakit mo pang hinayangan? Ibabalik na mahal na Panginoon. Ngayon, pagka yung lahat ng ating pagpapagal na nakita ng mahal na Panginoon, o anak, grabe pagpapala mo. Bakit hindi mo naman lang nagawang suportahan yung gawain? Grabe yung pagpapala mo, napakarami mong service, hindi ka man lang nagbigay kahit isa. Ang dami mong pagpapala. Hindi mo man lang pinagamit para sa gawain. Samantala na Kristiyanos, simple lang yung service, pero pagkaaraw ng paghahayo, lagi nagagamit para sa gawain. Samantala ikaw, sagana ka. Kahit isa, di ka man lang nakapagparamdam para sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Tanda po natin, mga minamahal, na walang kalugihan, na ito'y patuloy nating gampanan. Lalo't kung gagampanan po natin ang ating mga tungkuling espiritual na mula sa ating mga puso. Naalala ko po doon, mga minamahal, isa pong patutuo sa isa pong outreach po, mga minamahal, na ating kapatiran. Ang talentong binigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mekaniko. Mahusay po siyang gumawa ng mga sakyan. Kaya po, mga minamahal, bilang pasalamat niya sa ating mahal na Panginoon, dahil alam niya na mabibigatan yung church kapag may mga sira yung service, siya na po mismo nagmalasakit sa mga manggagawa na kapag may sira ang service ng church, ako ang gagawa, walang sasagutin ng church. Amen? Grabing malasakit, mga minamahal. Amen? Dahil alam niya, yung talento yung binigay sa kanya, mahal na Panginoon, ministeryong espiritual niya para magamit niya para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Nakabawas ng alalahanin ng mga manggagawa dahil simple lang ang nagagamit. Pagka may sira, hindi na alalahanin. Bakit? May Kristiyanong malawak ang pangunawa sa espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Ang lahat ng magsabing ng hallelujah. Efeso kapitulo po 6 hanggang sa 8 po ating basahin. Pakihanda na po natin dalawang huling talata. Kaya hindi po. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanatang 6, talata 6 hanggang 8. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Gising na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tandaan po natin na walang kalugihan. Ito po'y patuloy nating gawin. Spiritual nating gampanin para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia na mula sa puso para sa ating mahal na Panginoon. Dahil sapagkat pag mula sa puso natin ginawa, mga minamahal, ibig sabihin, masaya mong gagampanan ang tungkulin mo para sa ating pinakamamahal na hindi ka napipilitan. Mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakikita ka man o hindi, ginagawa mo pa rin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng talatang ito, hindi ang paglilingkod sa paningin, not with eye service, mga minamahal, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus, gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Bakit? Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord, individual ang kagantihan, mga minamahal. Yung ating ginagawa para sa ating mahal na Panginoon, individual po nating tatanggapin ang pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po mga minamahal, buong sikap po natin gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Patungkol sa pagpapagamit sa spiritual na tungkulin, tanda po natin mga minamahal, pagpatungkol sa pagpapagamit, dalawa lamang po yan mga minamahal. Gamitin tayo ng Diyos na buhay o gamitin tayo ng kaaway ng Diyos. Amen? Lahat ng magsabi, praise the Lord. Kaya nga, magpapagamit lang din tayo mga minamahal bilang Kristiyano, sa Diyos na tayo magpagamit. Amen? Lahat ng magsabi, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, katulad niyan, kahit unbeliever, nasasabi po ito Kapag nakita nila ang Kristiyano na nakaka-bless, nakapagdadala ng kaluluwa, nag-share ng Word of God, mga minamahal, ang nasasabi nila, ginamit ka ng Diyos. Amen? Sinasabi po yan, ginamit ka ng Diyos. O ginagamit sila ng Panginoon. Pero kapag ang Kristiyano, ang nagiging spiritual, mga minamahal, ay nagiging kadahilanan para manghina ang pananampalataya ng mananampalataya, nagko-cause of division, mga minamahal. Ano ang nadidiscern, mga minamahal? Ginamit ka ng kaaway ng Diyos. Amen? Kaya nga, pagpatungkol sa pagpapagamit, dalawa lang po yan. Sa ating pinakamamahal na Panginoon po tayo magpagamit para tayo pilubos pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Pagmula sa pusong pagpapagamit sa tungkuling espiritual, mga minamahal, nandyan ang banal na takot sa mahal na Panginoon. Nandyan ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang kaseryosohan, mga minamahal, na hindi ka sa tao nagpapalugod, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan, mga minamahal, na hindi mo ginagawang biro ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Hindi ginagawang biro. Ibig sabihin po, mga minamahal, halimbawa, kung tayo po yung mga awit, lalo sa mga kabataan, umaawit tayo sa banal na pulpito. Banal na pulpito, mga minamahal. Pag-alis sa banal na pulpito, andun na sa pakikipagbiruan, biro dito, biro doon, usapang mga hindi rapat pag-usapan, pinag-uusapan, mga minamahal, hindi nagiging espiritual ang ating paglilingkod. Bakit? Hindi nalulugod ang Diyos sa ating nagagawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po'y nagamit sa gampaning espiritual, mga minamahal, binabantayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating puso't isipan, sa lahat ng ating pananalita, kilos, sa ating pagtingin sa lahat ng bagay, binabantayan tayo ng Diyos kung tayo po'y laging nasa espiritual na tungkulin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, espiritual na tungkulin, hindi lamang po yan kapag tayo po'y nasa pulpito, at kapag tayo na po'y nasa riser, at kapag tayo po'y tumutugtog, o anumang ating ginagawa, espiritual tayo. Pag ginaganap po natin yan, pag wala tayong gampanin, kalimutan mo na espiritual. Dito muna ako sa literal na gawa. Amen. Hindi malulugod ang ating mahal na Panginoon. Pag ginagamit tayo bilang espiritual sa tungkulin, saan naman tayo pumaroon, kahit hindi tayo ginagamit, mga minamahal, espiritual at nananatili ka pa rin espiritual sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Kung nagagawa po nating magpakapagod, mga minamahal, sa literal na gawain,
pagtatrabaho, pag-aaral, pagnegosyo, higit tayong magpakapagod sa espiritual. Sapagkat ang kapaguran na yan, mga minamahal, ay wala pong kalugihan. Palakpakan po natin ang ating malapangin. Kaya nga sabi, mga minamahal, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, higit sa espiritual. Sapagkat sa kapanahunan, pagbalik ng Malapanginoon, aanihin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin, malakas sa palakpak, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya't bago sa uling talata, mga minamahal, basahin po natin dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo po 2:13 hanggang sa 15, at pakihanda po natin huling talata ng Pilipos 3, kindly. Dito po sa sulat sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 15. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa napakaliwanag pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayo magsawa sapagkat yung pagpalakpak natin sa gawain, spiritual pa rin po yan. Mga minamahal, lahat ng ating pag-amen, pag-praise the Lord, pag-hallelujah, pag-masipag kang gumagawa niyan, mga minamahal, recorded yan sa langit. Mga minamahal, ano yung patutuo? Pagka ang Kristyano ay laging pumapalakpak, sa kada isang palakpak mo, isang diamante ang nadidikit sa mansyon mo sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ang kamay mo ay lagi nakabulsa, mga minamahal, may mansyon ka man sa langit, walang design na diamante. Amen? Subay kapag lagi kang pumapalakpak, napakaganda ng mansyon mo sa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabing, praise the Lord. Lahat na magsabing, hallelujah. Tanda po natin, mga minamahal, na sa lahat nating ginagawa ay nakamasid at nakabantay lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang nagpapahintulos sa lahat dahil siya ang lahat sa atin. Kung paano po nating gampanan ang tungkulin natin spiritual, alam niya, God know it, mga minamahal, kung tayo po ay nagdaramdam o kung tayo po ay nagagalak kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng Biblia sa 14, mga minamahal, sa talatang ito, do all things without murmurings and disputings, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May spiritual duty ka man bilang Kristiyano, mga minamahal, may spiritual nagampanin man tayo o wala, the same attitude, mga minamahal. Mapagpasalamat ka kapag tayo po ay nasa gampaning spiritual. Pag walang gampanin, mapagpasalamat pa rin. Amen? Praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Pagka may gampanin, laging pumapalakpak. Amen? Pag walang gampanin, pumapalakpak pa rin. Praise the Lord. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Uri ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po tayo, mga minamahal, na ando dun sa tinatawag na pagrereklamo na pambihira naman. Wala ako sa spiritual na gampanin. Mahusay naman akong magsolo. Talagang pagka nagsolo ko, isang awit pa lang, may kapuspusan. Amen. Mahusay naman ako na tumugtog. Mahusay naman ako na mangaral, talagang kahit verse to verse. Kaya, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi po sa galing o husay o talent o pagiging talented nakatingin ang Diyos. Saan siya nakatingin, mga minamahal? Sa mga Kristiyanong masunurin, mapagpasakop at punong-puno ng pagpapakumbaba. Bakit? Madali niyang maturuan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Ano man ang ating ginagawa, mga minamahal, maliit na bagay at malaking bagay, mga spiritual sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng yan, mga minamahal, nakatingin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binabantayan tayo lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga po sa uling talata, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ating basahin dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo po 3, versikulo po 12 hanggang sa 14. Pakihanda na po natin ating awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, kabanatang 3, talata 12 hanggang 14. Hindi sa ako'y nagtabo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakali maabot ko
yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapot sa bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Purihin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Palapakan po natin mga minabalang ating dakilang Diyos, ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sa uling talata mga minamahal patungkol sa paggawa sa gampaning espiritual, maging kaisipan po natin kaisipan ni Pablo sa pamagitan ng ating beloved pastor, Will Disradalme, sa panong ito na bagamat grabe na ang kanilang pasanin, kabalikat ang ating beloved Mama Dear sa banal iglesyang ito sa gampaning espiritual sa ebanghelyo ng kaligtasan mga minamahal. Subalit mga minamahal, dahil yung mga time po na yun, may napakinggan po rin po ko na isang patutuo na isang Kristyano na para bang nagbalaki na sa kanyang pagpapagal para sa gawain na umarap sa ating malapastor na marami na po kasi kaming nagawa para sa gawain. Kumbaga parang gusto na may ano pa mang bagay para sa kanya mga minamahal. Ang sabi ng ating malapastor na bagamat grabe na sakripisyo, wala pa kami nagagawa sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala pa nagagawa, mga minamahal ang ating malapastor, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y nagpapatuloy upang patuloy nilang maisagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Katulad sinabi ng talatang ito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat, isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi po kasi ganun kadali, mga minaman, na yung ating gampanin, tuloy-tuloy na magampanan pagka andyan yung pagkilos sa kaaway, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, sabi ni Pablo, forget the past, face the future. Kung may mga bagay man na nakapanghina sa iyo sa taong lumipas, mga minakaya ka ng lumo sa paglilingkod, nawalay ka sa paglilingkod, kalimutan mo yon. Magpatuloy ka sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi ng 14 sa huling talata, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang napakabilis ang ating oras. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Na tayo po mga minay magpatuloy, magsagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nandyan man yung pang-discourage ng kaaway, hindi ka dahilanan po yan upang hindi mo magampanan ang tungkulin mo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kung meron po tayong mga minamahal na mga baguhan, bisita sa Morse ito, inimbitahan po namin kayo lumapit at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo po'y maawi sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At kailangan mo problema para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Nangusap ang ating mahal na Panginoon, mga pinamahal. Ano man na nagiging kadahilanan, bakit ka naghihina sa paglilingkod? Na para bang ayaw mo na? Na para bang gumigibap ka na, nagampanan ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon? Pang-discourage lang yan ang kaaway. Magpatuloy ka. Huwag kang bibitaw. Huwag mong kalimutan ang tungkulin mo sa Diyos. Huwag kang lalayo. Wala tayong patutunguhan kapag wala tayo sa ating mahal na Panginoon. Mahal kaya lubos, huwag kang bibitaw,
kaaway, na hindi ka magtatagumpay sa akin. Ang Diyos ang magtatagumpay sa akin. Kasama mo siya. Hallelujah! Ibabalik niya muli. Umisa ka ba na wala sa presensya ng Diyos? Ang Diyos ay mabuti sa atin. Tayo kanya sa Hindi niya maitulog na tayo po'y patuloy na mawalay sa Kanya. Ilalapit at ilalapit ka ng Diyos sa Kanyang banal na harapan. wala nang babalik kang muli. Kaya mo yan. Wala kapatid. Magpatuloy ka. Kapalan mo ang tungkulin mo sa Diyos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Huwag kang magpapahinga sapagkat ang kaaway 24 oras kang ipagtatrabaho. Gagamitin ka ba ng Diyos? Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapago, lalayo ang hihina. Ipakita mo sa mga kapatid. Walang pag-asa. Patuloy mong gagampanan ang tungkulin mo. Ipakita mo sa Diyos na hindi ka sumusuko. Nagpapatuloy ka. Sumunod sa Kanyang kalooban. Itaas mo, mga kapatid, ayong kamay. Huwag kang mapagod. Huwag kang maglumaybay. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang Sabi ng banal na kasulatan, mga pinamahal, lalayo ang walang bagay na hindi natin magagawa dahil may Diyos ang bibigay sa atin ang kalakasan. darating na umaga. Kasama natin ang Hallelujah! Huwag ka mapagod. Huwag ka malumo. Huwag ka maglumaybay. Magpatuloy ka lang. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Buksan mo iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, ano man ang ating ginagawa patungkol sa Kanya, sa gampaning espiritual, gawin natin mula sa ating mga puso. Hallelujah! Magsasawa, huwag kang magbabago, lalayo ang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang
Hallelujah, Jesus. Tabanan sa ating kalagitnaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang tao na hindi nakakaramdam ng pagod, mga minamahal. Sa literal na lang na paggawa, mga minamahal. Buong araw nagtrabaho ka, mapapagod ka, mga minamahal. Anong pamamaraan ng tao sa literal na kapaguran? Magpahinga. Magpahinga para ma-relax at makabawi sa kalakasan. Subalit sa atin bilang espiritual na Kristiyano, wala tayong ibang kapahingahan kundi ang Diyos. Hallelujah. Kapag sila'y nangihina, mga minamahal, ang kanilang kalakasan ay ang mga tao din. Subalit tayo kapag tayo pinasa panghina, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, mga minamahal. Sagana ng ating mga minamahal, kung tayo lang ang kakapit sa Diyos, makakabitaw tayo, mga minamahal. Kaya kapag ikaw ay nanalangin, mga minamahal, wag lang na ikaw ang basta kakapit sa Kanya, kundi panalangin mo, panghawakan ka ng Diyos. Hallelujah. May layunin sa atin ang ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng kapaguran mo, panghina mo, discourage lang yan ang kaaway para hindi mo magampanan ang tungkulin mong espiritual para sa ating mahal na Panginoon. Ang layunin sa iyo ng Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik, gamitin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagliligtas sa maraming kaluluwa. Hallelujah, praise the Lord. Huwag kang magpapagod, mga kapatid. Magpatuloy ka lang sa pagbabalik na wala Panginoon. Rewarded lahat ng ating mga pagpapagal para sa spiritual nating gampanin sa ating wala Panginoon. Hindi ka kalimutan ng Diyos. Lahat mong ibinibigay, lahat mong pagtatapat, lahat ng pagsunod mo sa kabanalan, pagsakripisyo mo sa pag-aayuno. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng yan gagantihan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, there's Jesus. Hallelujah, there's Jesus. Manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa morsi itong mga minamahal. Mula pa kanina, grabe ng pagkilos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nanalangin po tayo. Opo, dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na mabasala pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y labis at buong puso nagpapasalamat sa iyong banal na salita na yung pangungusap sa amin kung gaano kalagang patuloy namin magampanan ang espiritual naming tungkulin sa pagito po ang pinakahigit sa lahat na tungkulin namin bilang Kristiyano sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa Bilay Perez ng Lord na nagturo ng pagal para sa aming kaligtasan sa oras itong mahal na Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbabang na nikluhod, nagsusumamo sa iyo. Humingi ng tawad, patawarin mo po kami sa bawat naisin na gawa na sa aming pagkukulang pagkakamali, pagdaramdam sa lahat ng bagay, patawad po, Diyos, patawarin mo po kami. Idinadalangin namin higit sa lahat ng aming minamahal, iginagalang malapas mo sa dalmen, patuloy pong kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, hanggang sa rapture, hanggang sa muling pagbabalik, alang-alay si kaligtas sa katauhan, magiging mga beloved children, the Lord family, patuloy silang pagpalain, pagtagumpahin, patuloy silang panghawakan, mga beloved co-workers, pagpalain mo kaming lahat, hallelujah, lahat mga kapatid na kapag sumikap, pagpalain, panghawakan mo po, alam mga desire, ipagkalo mo sa kanila, lahat sa amin nalalapit na church anniversary, maging sa Latao Station, pagpalain mo po ng maraming kaluluwa, na maligtas, malapang noong financial, material na pagpapala, ibuhos mo sa ibalang gawain sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kaliwang kamay sa ating karamdaman, kanang kamay sa ating ulo. Mga minamahal, isipin natin ang ating malapastor, ang uling propeta ng Diyos, ang naglihan sa atin, mga minamahal, sandaling ito. At after natin mapalaya sa makaramdaman, may mga problema, suliranin, mga minamahal, dalawang kamay itaas pagpapalaya sa mga problema, mga minamahal. Isipin natin ang ating mga pastor, ipinagpray tayo, mga minamahal, tayo pinakapagsisi na, ating palayasin, o po dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga sa lahat,
pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unat panalangin ng aming minamahal ginigalang malapastor Will Estrada Albeda, aming sinasaway at itinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon gawa ng kaaway, pandidisip ng kaaway, hallelujah, lahat ng gawa ng kaaway, kasaw, hallelujah, mga panghihina, katamlayan sa paglilingkod, problema, malutas, karamdaman, gumaling sa pangalan ng Jesus, ala sa mga pagpapala, in Jesus' name, demons curable, all sicknesses and diseases, infirmities cast out, problems solved, vices begun, in Jesus' name, hindrances cast out, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sabay-sabay po tayong tumalon 3 beses kasabay ng pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, thank you so much, Sir Jesus. We love you so much, Sir Jesus. We love you so much, Sir Jesus. We love you so much, Sir Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas mong pagsambay. Tangi lamang po naukol sa ating napakabait na Diyos o buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa aking po beloved co-preacher, Mark Dual po, at tanggap po ng mga bisita po. Amen. God bless you po, beloved co-preacher, Reverend Albert Arevalo, sa pinagpalang banal na mensahe galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Para po sa aming mga minamahal na bisita, kayo po ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi aksidente kung bakit narito po kayo, dahil nakita po ng mahal na Panginoon na kayo po ay may mga dinadala, may mga karamdaman, may mga problema. Kaya po kayo dinala ng mahal na Panginoon upang tulungan po kayo ng mahal na Panginoon Jesus sa inyong kalagayan. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo kanina kung paano pinagaling aming mga karamdaman, paano nilutas sa aming mga problema, paano binago ng Diyos ang aming mga buhay dito sa banal na ministeryong ito. Kaya na maaari po maghanap sa inyong buhay iyon kung kayo po ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay yung pananampalataya. Kinakailangan maniwala tayo na iisa lamang ang Diyos, ang pangalan ni Jesucristo. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang siya'y nagkatawang tao, namatay at nabuhay. Ngayon, nandoon sa kalangitan, nakaluklok sa kanyang banal na trono. Alang-alang sa ating ikaliligtas, kinakailangan manampalataya tayo na walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po, ay tinatawag na pagsisisi. Dahil sabi ng Biblia, walang matuwid ni isa, walang nakaabot sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po ay magsisi sa lahat ng ating kasalanan. Ang ating isa sa gawang pagsisisi po ay yung makadiyos na pagsisisi. Ibig sabihin, pagtalikod sa makasalanang buhay, kapag tayo ay nagsisi sa mga oras na ito, hindi na natin babalikan yung ating makasalanang buhay. Hindi katulad ng pagsisisi dito sa sanlibutan, na kapag tayo ay nagsisi, pagkatapos ng ilang araw, tayo ay bumabalik sa makasalanang buhay. Ang gusto ng Diyos, yung makadiyos na pagsisisi. Pangatlo, yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yun po ay hindi pagpapalit ng relihiyon, yun ay pagsakatuparan ng inutos ng ating mahal na Panginoon Jesus na tayo ay dapat ilubog sa tubig yung ating buong pagkatao upang lahat ng ating mga kasalanan ay mahugasan at papatawad po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong kasalanan nyo, kahit napakadami, kahit napakalaki, kaya pong patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag napatawad po ng Diyos ang inyong mga kasalanan, dyan na po kikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa inyong buhay, lutasin ang inyong mga problema, miski ngayon. Kayang pagalingin ng Diyos ang inyong karamdaman. Miski ngayon po, kayang lutasin ng Diyos ang inyong mga problema. Kaya huwag niyo pong lilisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At ang pang-apat po ay yung bautismo sa Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung nakikita niyo lumuluha, nanginginig. Yan po ay kapuspusan ng banal na Espiritu, kagalakan na nagmumula sa Diyos. Sabi ng Biblia, kapag sumaiyo ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan, anak ka na ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya isasagawa po natin ngayon yung una at pangalawa. Kaya itaas niyo po ang inyong mga kamay, sundin niyo po ang aking mga katagang sasabihin, tayo po ay dumanalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, amang banal, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon,
na ako po ay dinala mo sa iyong totoong banal na gawain. Maraming salamat na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso, pumasok sa aking buhay, maghari ka, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo ako sa ng aking mga mahal sa buhay, sa apoy ng impyerno. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pakibabangin niyo mga kamay, kami po ang manalangin para sa inyo. Dakilan mapagpalang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming mamahal na Panginoon Jesus, narito mga kaluluwan tumanggap sa iyong malapaanan. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, nawa hindi itong unat uli ang kanilang paglilingkod, bagkus simulain ang kanilang mainit na paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila sa punak ng mga mahal sa buhay, ligtas mo sa apoy ng impyerno, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa maparehong pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. God bless you po. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo upang lubusang makakilos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa mga mahalagang announcement. Ngunit meron po muna tayong special offering mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakalapit na po ng ating church anniversary. At marami pa po tayong kailangang gawin, mga minamahal. Marami pang kailangang bilhin. Marami pa pong gastusin. Ilang linggo na lang po, mga minamahal. Kaya, china-challenge tayo uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na pakahabaan. Meron lamang po ako sa inyong buhay na patotoo, mga minamahal. Sa dako po ng ibang bansa, nag-announcement po tayo doon, mga minamahal. Ganito rin, special offering din, mga minamahal. Dahil ang ating banal na gawain doon ay lilipat po ng panibagong venue. So, ibig sabihin, maraming gastusin. Paglipat ng venue, hindi yan madali, mga minamahal. Marami kang kailangang bayaran, kailangang pagkagastusan pinansyal. Alam niyo, mga minamahal, merong kapatiran doon na challenge po siya sa special offering. Yung isa-isang, yung titirang pera sa kanyang pitaka, sa halaga po sa peso is 3,000 pesos na lang. Sa dinars, 20 dinars na lang. Yun po yung huling pera niya, yun lang naman po yung natitirang pera niya, mga minamahal. Na-challenge po siya. Ibinigay niya po yun nung special offering, mga minamahal, ibinigay niya. Mga minamahal, alam niyo, itong kapatiran na natin ito, meron po pala siyang problema. Meron po siyang inuhulugang bahay na nakakahalaga ng 26,000 per month. At yung kanyang inuhulugang bahay, gusto na pong bawiin sa kanya dahil ilang buwan niya na pong hindi nahuhulugan, mga minamahal. So, ano yung ginawa niya, mga minamahal? Bagamat siya may malaking bayarin sa Pilipinas dahil nasa ibang bansa siya noon. Yung kanyang natitirang 3,000 piso o 20 dinars, ibinigay niya po yan doon sa special offering, mga minamahal. Alam nyo, after 1 week, mga minamahal, ano ang ginawa ng mahal na Panginoon? Kumilos ang mahal na Panginoon. Yung halagang 3,000 na kanyang ibinigay sa special offering, ginawang 100,000 ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabayaran niya lahat ng kulang niya doon sa bahay at hindi po nabawi sa kanya. Ganon, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Sa napakaliit na halaga lamang ng ating ibinigay, pero bukal sa ating kalooban, kapag ibinalik ng Diyos, mamamangha ka talaga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang patotoo, mga minamahal. Sinubukan niya ang Diyos. Kaya ngayon, mga minamahal, bago tayo manalangin, kung gusto nyo isang araw, kayo naman ay magpatotoo dito, na kumilos ang Diyos sa inyong buhay, na naghimala ang Diyos. Ngayon, subukin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nangyari yun sa kapatiran natin sa ibang bansa, hindi malayong mangyari sa atin dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng Diyos, mga minamahal, na nakibahagi ka sa nalalapit na ating church anniversary. Kaya mga minamahal, itaas po natin ang ating mga ipagkakaloob sa ating special offering. Narito po ang ating mahal na kapatid, beloved Brother Amancio Amper, upang ipanalangin po ito. Amen. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Upo dakilang Diyos.
aming pinagmamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mapagpala sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Sa unat dalangin, aming beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoon, narito po kami, yung mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, magbibigay ng special offering, mahal na Panginoon. Hallelujah. Basbasan mo po ang mga bawat kamay na magbibigay, mahal na Panginoon. Ibalik mo po sa kanila makalibong bisi sa pagpagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa para naman sa mga walang maibigay, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw na po ang bahala, maghanap ng pagkakitaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang sa susunod po, ang panambahan, mahal na Panginoon, sila po ay makatulong, mahal na Panginoon, makapagbigay, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahit hirap sa tingin mo'y kay hirap ng buhay, ngunit walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpaparay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap ng buhay, ngunit walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Maringat magtiwala sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. God bless you, beloved singers. Praise God. Tayo po mga minamahal, darako na po sa ating mga mahalagang announcement. Praise the Lord. Ang ating pong pananagawain sa araw po ng bukas, dito sa dako po ng Baliwag, magsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga, natatapos po yan ng alas 3 ng hapon, at sa dako naman po ng San Ildefonso, sila po doon ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga at natatapos ng alas 3 po ng hapon. At ang ating pong midweek service, mga minamahal, dito po sa Baliwag, ay nagsimula po ng araw po ito ng Miyerkules, 1:00 hanggang alas 5 ng hapon, at ang midweek service po sa San Ildefonso, nagsimula po doon ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng ating gabi, at ang araw po ng ating overnight service, ganito pong araw, kahapon mga minamahal, Biyernes po, alas 10 ng gabi, natatapos po tayo ng alas 4 ng madaling araw na po ng Sabado. Mga minamahal, minsan napapasobra tayo. Depende po sa leading ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging ang ating live stream, tuloy-tuloy po yan. Mga minamahal, God bless you po sa lahat ng aming live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusuporta sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At kung wala naman pong napakabigat na dahilan, mga minamahal,
Huwag po tayong umabsent sa ating banal na gawain at sikapin po natin palagi na makapagdala po ng mga baguhan o mag-akay po tayo ng mga bisita sa paanan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Praise God. At kung wala na po karagdagang mga mahalagang announcement, tayo po ay darako na sa pananalangin po natin sa ating pagtatapos. Ibinibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved brother Isidro Capili upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Mark. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung manalangin mga mahal. Pagpalang Ama sa langit. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan namin pinakamalapang Jesus. Malapanan kami po yung napapasalamat sa tagumpay po ng aming pag-overnight. Malapanon at sa bawat yugto na yung banal na gawin niyong nilangisan. Malapanan sa bahagi po ng joyful song sa pag-aawitan po ng namin ng solemn song. Mga inalay at nagpatuto na yung mga anak Malapanon sa buong magdamag Malapanon. Salamat sa mga kabutihan mo sa buhay namin Malapanon. Sa bahagi po ng mga inalay ng mga awit ng Children's Choir. Hallelujah Youth Choir. Praise the Lord. Sa Pioneer Choir Malapanon. Higit sa lahat yung pagkilos mo sa aming kalagitnaan Malapanon. Patunay lang Malapanon nakasama ka namin palagi. At sa yung banal na salita, dinala na yung mga ngaral Malapanon. Na nagsilbing pagkain namin, Malapanon. Natutunan namin kung paano ang tama naming pagsunod sa iyo, Malapanon. At Malapanon, sa aming samantalang paghiwa-hiwalay, Malapanon, kung paano mo po kami dinako sa lugar nito na ligtas. Ganon din po sa pag-uwi namin. Iwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit yung banal mong pag-ibig. Patuloy mong ibalot sa bawat isa sa amin. Panghawakan mo po kaming lahat, Malapanon. At sa anniversary, Malapanon, nagaganapin, Malapanon, naway, maraming kaluluwa ang lumapit sa iyong banal na paanan. At sa ang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord.